Nakakatakot ang Onyx ID sa darating na M7. Nagka-momentum na kasi. Nag-champion sila sa GOTF. Dalawang Team Aurora ang tinalo nila. At hindi lang basta talo sweep to. 3-0 nila sa Grand Finals yung Aurora Gaming. At ang isang nakakatawa, yung pag-abot ni Kyrie ng trophy kay Skylar. Pero pumunta naman tayo sa in-game kung ano nga ba ang mga napansin ko. Ang unang-una, sa drafting. Naglalansilot na si Kyrie. Tama ka ng pagkakarinig. At kung sasabihin mo na naglalansilot naman siya dati, tama ka din doon. Pero kung babalikan kasi natin, dinaganap na MSC or EWC, lagi lang binaban ng Onyx ID yung Lancelot ni Carl. Hindi sila kumukuha ng trade or hindi sila nagbabalak na i-contest yung Lancelot. Anong ibig sabihin nito? Adjustment sa draft. Kasi sa GOTF, hindi na nila binaban. Binipick na nila to. Natutunan na ulit ng team kung paano ba ang tamang paglalaro sa Lance. At isama ba sa drafting, yung combo ng Kiboy plus Sans at Kiboy plus Skylar. Tignan nyo to. Game 1, Kadita plus Kalia. At sa Game 3 naman, Kari plus Kaja. Namiss kong makita to para sa Onyx ID. Binabalik na ulit nila kung saan sila mas malakas. Paggamit nyo kasi yung mga hero na to, Unli Clash at Unli Pitas. At tignan nyo kung gaano kabalagbag ang Onyx ID. Game 1, Game 2, Game 3. Anong napansin nyo? Mali. Ang dapat napansin nyo, walang nabasag ang Aurora sa 3 game. Grabe to. Minsan lang mangyari to, lalo na sa Grand Finals. Ganyan kalakas ngayon ang Onyx. At ito pa ang isa sa namiss ko. Kung gaano ka-aggressive si Kiboy. Sinolo kill niya mag-isa yung Parsa. Tapos, nagulo pa yung jungler ng kalaban. Na-force retry niya at hindi pa siya namatay. Ang nangyari tuloy, malaya na naman ang buhay ni Kyrie. Free farm talaga. YSS na nakakapaglito at nakakapag-invade. Parang imposible to. Lalo na kung kalaban mo yung back siya. Kasi back siya dapat ang nag-i-invade. At ang sunod ko pa na napansin kung paano sila maglaro kay Skylar. Ang personal opinion ko dito, may nagko-command na o may nagsha-shot call na may item na ako. Dito na kayo maglaro sa akin. At ang isa pang command na naiisip ko, yung tipong shot call na wag nyo akong pabayaan, uubusin ko yung mga yan. Yun kasi yung shot call na nabibigay ng veteran. Pero hindi ako sure dito. Yun lang ang tingin ko. Ang ganda kasi ng ikot nila ngayon. 4 na kasi yung veteran. Dilute na lang yung kailangan madagdagan pa ng international tournament para mas ma-unlock pa yung full potential niya. At yun lang, yung mismong Onyx team pa din ang mas nakakaalam bakit nga ba sila sobrang lakas ngayon. At sana may natutunan kayo. Sana makatulong!